Lubhang maswerte ang SMB, bunga ng madali ang pagbabalik ni Benny Boatwright sa kanilang hanay kapalit ng nagawol na si Justin Patton. Hindi naman itinago ng kampo ni Calvin Optana na may mga alok silang natatanggap overseas para tuluyang iwan ang TNT. At ang rason ni Calvin Optana, bakit mas pinipili pa rin niyang maglaro sa PBA kumpara sa malalaking alok sa KBL. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Tuluyan ang pinabalik ng SMB ang dating star player nito na si Benny Boatwright para palitan si Justin Patton. Ayon sa inilabas na pahayag ng kampo ng SMB, muntikan nilang hindi makuha ang serbisyo kung late silang nagbigay ng abiso kay Boatwright. Kung bakit, narito ang kadahilanan. Tutukan natin si SMB Team Manager G. Abanilla sa report ni Olman Leyva ng Philstar. Dahil sa nangyari, agad akong nakapag-ugnayan kay Benny. Meron pa siyang tinatapos na exit interviews pero sinabi ko sa kanya na pumunta na rito. May pagkakaintindihan na kami. Susubukan ko siyang mapalipad dito sa lalong madaling panahon. Si Patton, out na siya. Na-disappoint kami. Akala ko professional siya. So may magandang development kaagad dito ha. Base sa ibinahaging larawan sa Instagram ni Benny Boatwright, mukhang nakabalik na talaga siya dito sa Pilipinas. Ibig sabihin, mabilis na naging galaw ng SMB, di ba? Para maipasok siya sa lineup ulit. Lalo na sa gitna ng biglaang pagbabago sa kanilang import situation. Doon naman sa binanggit na exit interviews, normal kasi ito, normal na proseso sa professional basketball kasi ang kinakausap ng team ang player bago tuluyang maghiwalay. Tinatalakay dito yung performance, future plans, at posibleng susunod na kontrata. Kung hindi pa tapos ang exit interviews ni Boatwright, posibleng may ongoing negotiation pa or evaluation sa dati niyang team nung time na tumawag si Mr. G. Abanilla, di ba? Kaya mahalaga yung timing ng tawag ni G. Abanilla dahil kung nahuli sila dito, may possibility talaga na maunahan sila ng ibang kupunan o magkaroon ng complication sa availability niya rito sa PBA, di ba? Sa kaso naman ni Justin Patton, mga playoffs, malinaw ang disappointment ng SMB management dito ha. Kahit hindi na natin palalimin ng detalye, ramdam na parang tinaguan sila o hindi natugunan ang inaasahan nila sa professionalism, di ba? Sa aspeto yun. Sa ganitong sitwasyon mga playoffs, hindi lang larong naapektuhan, kundi pati trust at communication sa pagitan ng player at ng team. Ngayon, papasok si Boatwright sa isang koponan na nanggagaling sa dalawang sunod na pagkatalo, di ba? Malaki may aambag niya dito mga playoffs, lalo na sa scoring, rebounding at floor spacing bilang isang versatile big. Kung agad siyang makaka-adjust sa sistema ng SMB, dahil dati na siyang import dito at nakakuha na sila ng kampyonato, may malaking tsansa na siya yung maging susi para makabalik sila sa winning track at mas stabilize yung kanilang kampanya dito sa conference na to. Kung nakabalik na si Benny Boatwright sa dati nitong tahanan na SMB, kumakalat naman ang usap-usapan sa apat na sulok ng SOCMED ang umunoy agresibong galaw ng isang team sa KBL. Ayon kay PJ Pilares, ahente ni Calvin Optana, nililigawan ng KT Sonic Boom ang player ng Gilas, Pilipinas at ng TNT. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si PJ Pilares sa report ni Snowbado sa Spain. Oo, napaka-agresibo nila sa pagkuha kay Calvin. Hindi lang KT Sonic Boom kundi may natanggap din kami mga paramdam. Sa kasamaang palad, hindi pa namin sila pwedeng kausapin. May kontrata kami sa TNT hanggang December 2027. Kaya hindi pa kami pwedeng makipag-negotiate sa kanila. So malinaw sa pahayag na itong mga ka-playoffs kung gaano ka-agresibo ang interest ng KT Sonic Boom dito kay Calvin Optana, di ba? Hindi lang simpleng inquiry yun. May intent talaga na kunin siya doon na nagpapakita kung gaano kataas ang tingin sa kanyang kakayahan kay Calvin Optana. At hindi lang sila ang interesado dahil ayon sa interview kay PJ Pilares, may iba pang feelers o paramdam mula sa ibang teams. Ibig sabihin mga playoffs, marami nagmamasid at nakakita ng potential ni Calvin, lalo na sa pinapakita niya aggressiveness at scoring ability sa TNT Tropang 5G. Para sa TNT naman, malaking bagay na may kontrata sila kay Calvin hanggang 2027, December, di ba? Sa ganitong sitwasyon kasi, protektado ang koponan at hindi basta-basta makakaalis ang player katulad ni Calvin or makakapag-negotiate sa ibang teams. Ibig sabihin, kontrolado ng TNT ang sitwasyon at may stability sila sa isa sa kanilang pangunahing armas dito sa opensa. Pero kung sakaling dumating ang panahon na maging available si Optana sa international market mga playoffs, malaki ang magiging epekto nito dito sa TNT Tropang 5G. Hindi lang sila mawawala ng isa sa kanilang top scorers, kundi pati ng isang player na kayang magbigay ng spacing, energy at consistency dito sa lineup nila. Ang ganitong klaseng pagkawala, hindi madaling mapalitan yan. Sa kabuuan, magandang indikasyon to ng value ni Optana na hindi lang sa local kundi pati sa international scene napapansin na siya, di ba? Para naman sa TNT, panalo sila sa ngayon kasi nga hawak nila yung kontrata pero malinaw rin na sa hinaharap kailangan nilang paghandaan ng possibility
na masubok yung kanilang core kung sakaling mas maging agresibo pa ang mga foreign teams. Sa patuloy na pahayag ni PJ Pilares, inilahad nito na dati na nilang tinimbang ang nasabing alok, pero dahil umano sa estado ng may bahay ni Calvin, hindi ito natuloy. Sa dulo, ibinunyag ni PJ Pilares na priority nila ang mga players abroad, kung bakit narito ang kanyang sagot. Tutukan natin ang mga sinabi niya sa report ni Snowbado sa Spain. Sa totoo lang, tinitingnan na talaga namin ang alok noon. Pero pumagit na yung asawa ni Calvin isa siyang doktor at gusto niya mag-practice dito. Kaya hindi siya pwedeng iwan ni Calvin para sa isang tour of duty sa ibang bansa. Hindi natin masasabi sa hinaharap, pero para sa akin, lagi ko sinasabi sa lahat na uunahin ko ang pagkakataon ng aking mga player na makapaglaro sa abroad, lalo na kung kaya nila. Mas malalaking opportunity ang naghihintay sa kanila dun Well, malinaw din to sa pahayag ni PJ Pilares na hindi lang talent ang usapan dito pagdating kay Calvin Optana mga playoffs, kundi pati personal na decision at priority sa buhay, di ba? Totoo na may mga pagkakataon kasi na tinitingnan na ang offers abroad, pero sa kasong to, pumasok ang mas malaking factor, yung pamilya, di ba? Ang desisyon ng asawa niyang manatili at mag-practice bilang doktor dito sa Pilipinas, isang bagay po yan na hindi basta-basta may sasantabi. Kaya natural lang napiliin muna ni Calvin yung manatili dito sa atin. Kung pag-uusapan ng kalidad ni Optana ng mga playoffs, hindi nito nakakagulat kung bakit may mga foreign teams na nag-aabang sa kanya. Isa siya sa pinaka-consistent na scorer ng TNT Tropang 5G. May kakayahang tumira sa labas, umatake sa loob, at mag-deliver sa crucial moments. Idagdag pa yung kanyang size at versatility kaya swak siya sa international play. Hindi lang siya role player kaya niyang maging pangunahing option dito sa opensa. Maganda rin yung pananaw ni Pilares na dapat suportahan ng mga players na gustong maglaro abroad, di ba? Pinapakita nito na bukas siya sa mas malaking opportunity para sa kanyang mga hawak na atleta. Dahil sa totoo lang mga playoffs, ang exposure sa international leagues, hindi lang tungkol sa pera yan, kundi sa development, sa experience, at mas mataas na level ng competition na pwedeng dalahin pabalik dito sa bansa. Sa huli mga ka-playoffs, ang sitwasyon ni Calvin ay balanse ng karir at personal na buhay. Nandyan ang opportunity sa abroad, pero nandyan din yung responsibility sa pamilya. Sa ngayon, panalo ang TNT kasi nga nananatili ang isa sa pinakapangunahing sandata nila, si Calvin. Pero malinaw rin na kung darating ang tamang panahon talaga, hindi malayong subukan ni Calvin ang mas malaking entablado sa labas ng Pilipinas. So guys, maraming salamat.